Kasi masyado kang palaban. Kaya dapat, palaban ka rin, baby boy. Agape. Sarap pakinggan. Ano yun? Yung baby boy? Hindi. Lipat na tayo sa kama. Yes, let's go! You probably know this print for business cards, but did you know we print everything you need to brand your business? We print banners and signs that help you stand out, and must-have merch like tote bags, t-shirts, and hoodies. If you need it, we print it. Print it all with 20% off and customers with code NEW20 at fitprint.ca. Grabe ka, Shirley. Nag-enjoy ka ba? Hindi ba halata? Well, nag-enjoy din naman ako. Alam mo, swerte na magiging boyfriend. I know. Nagbibigo ba sa'yo si Rico? Si Rico? Hindi ah. Parang nag-girlfriend ba ba? Wala. Kahit si Dave lang, ganun. So, walang namamalitan sa inyo? Wala. Wala pang nangyayari sa amin. What? Seryoso? Aha. And, alam mo, total napasok na rin naman sa usapan natin si Rico. May ipapakaisip ko sa'yo. Ano yun? Di ba, nakakapag-usap kayo minsan? Oo, bakit? Ikwento mo sa kanya kung gaano ako kagaling sa kanya at kung gaano ako kayaman. Para ano? Para maningit siya, gano'n? Yes? Oo, para mainit ka. At para mas lalo siyang masabit sa akin. So gusto mong pagmasahan ka ni Rico? Alam mo, I know na managing ko, may pagnanasa na sa akin. Gusto ko lang na mas tumindi yung pagnanasa niya. Hanggang sa hindi mo natigilan. Bakit ba humaling kayo kay Rico? Ang dami kong kilala sa Arthur na gusto siya. Ewan ko, basta mayroong kakaiba sa kanya. Hindi siya basta-basta. Eh ako, hindi ba ako sapat sa'yo? Okay ka naman. Iba ka, iba rin si Rico. Walang comparison. What if maging exclusive tayo? Huh? Exclusive? Ibig sabihin, hindi ka makikipagkita sa iba. Hindi rin ako makikipagkita sa iba. No commitment. Yun ang gusto mo. Commitment? But not necessarily a relationship. Hindi pwede. Why not? Meron pa akong gustong gawin. At yun ay ang makuha si Rico. So kung tutulungan mo ako at matagumpay tayo sa plano natin, baka pwede kong pag-isipan yung alok mo pagkatapos. Pag-isipan ko. Pero sa ngayon, sulitin mo lang natin ito.
Kapag Bea, inaamin ko, nagiging desperado na yata ako. But mischievous problems require mischievous solutions. And to be honest, hindi ko nakala magre-resort ako sa ganung bagay para lang maiskatuparan ng balak ko. Pero wala akong pinagsisimpan. Kung merong hitting two birds with one stone, pwede yung akin, hitting three birds with one stone. Nagkapera na ako, nakapagparaos na ako, at ang mas mahalaga, naisagawa ko ang balak kong umitin, ko. Siya pa rin ang end goal ko after all. Kung kinakailangan gumamit na ako ng mga taong malapit sa kanya, gagawin ko. At ginawa ko nga. Si EJ ang secret weapon ko sa huling plano ko. Pero wala pa rin. Matigas pa rin sila. Parang hindi man lang siya naapektuhan sa lahat ng kabaliwang pinagdadagawa ko. Wala rin sa kanya ang lahat. Eventually po, Bea, tinanggap ko na lang yung pagkatalo ko. Napagod na rin ako eh. Na-realize ko na I am playing too much game. Ma-achieve ko man yung goal na gusto ko, ako pa rin ang talo sa dinami-dami ng panahon at enerhiyang nasasayang sa akin. At isa pa, unti-unti na rin akong nag-debate sa sarili ko. Hindi ko na matignan ang sarili ko sa lamig, sobrang hiya. Kaya naman nag-decide ako na tigilan na ang lahat ng ginagawa ko. Nag-delete na ako ng account at nag-focus sa paghahanap ng trabaho. Pero kung kailan decidido na akong maging seryoso sa buhay, saka pa ako hahabulin sa mga kalat na natignan ko. Paulit-ulit na nagparamdam si EJ sa akin. Gusto niya daw akong ligawan at maging girlfriend. At paulit-ulit ko rin sinabi sa kanya na wala akong balak pumasok sa isang relasyon. At hindi ko siya gusto. Halos 2 buwan akong pinasal o halos 2 buwan akong pinasal ng delubyo ng walang sawa niyang pagtawag at pag-text sa akin. Bago niya ako tuluyang pagkuhan. Masyado na nasa aking buhay. Wala din nakiisipan na balik si Mama. Saan ka galing? Ma, saan pa kayo? Bakit? Akala mo ba tulog na ako? Ano kasi medyo madami yung applicants na in-interview kanina, kaya late na ako tapos. Job interview na naman. Opo eh. Sigurado ko bang job interview yung pinupuntahan mo? Oo naman na. Pero kung mag-i-interview ng 10 oras ng gabi? Mga 8 na kami natapos, Ma. Hindi pa rin masyadong gabi yun. Kaso naabutan ako ng mahabang pilas sa kayo, tapos traffic pa. Kaya, sobrang ginapinapos sa daan. Sino nga rin ng bata ka? Totoo nga, Ma. Galing ako sa job interview. Galing ka sa job interview? O nakikipagkita ka sa mga kliyente mo? Oh, Ella, halika nga rito. Oh, Mama, makita mo yung mga picture na pinakita mo sa akin kanina. Oo, makita mo sabi. Okay po. Anong picture? Ate, nag-send kasi ng mga picture sa messenger ko. Hindi ko kilala kung sino siya eh. Pero tinignan ko yung picture. Halatang-halata na ikaw kahit hindi kita yung mukha. Ano? Tinignan ko kay Mama. Tinanong ko siya, di ba si ate ko? At hindi ka pwede magkaila dahil alam ko ikaw yan. Pati yung itsura ng kwarto ko, kabisado ko. Ayan o, tingnan mo. Ma, magpapaliwanag ako. Ano yung papaliwanag mo sa akin, ha?